Ang Kwentuhan with Manong DJ ay isang podcast YouTube channel na nagbabahagi ng mga kwentong pag-ibig, misteryo, kababalaghan at mga kakang-isip na inspirasyon mula sa kultura at karanasan ng mga Pilipino. Ang lahat ng kwento rito ay maaaring hanggo sa imahinasyon, urban legends o inspirasyon mula sa mga totoong pangyayari, ngunit hindi ito dapat ituring na ganap na katotohanan. Layunin ng aming programa ang magbigay aliw, magpukaw ng damdamin at maghatid ng aral sa bawat istorya. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Mga kakwentuhan, tandaan, makinig, makirelate pero laging mag-isip ng kritikal. Sa dulo ng bawat kwento, ang pinakamahalaga ay ang mga aral at pagmamahal na maiiwan sa puso natin. Mga kakwentuhan, tandaan, ang payo ng aming host ay pang-light at pang-heart talk lang, hindi substitute sa profesional na payo. Kung bigat na bigat ang puso o isip, huwag mahiyang lumapit sa eksperto. Anak, ito na ang baon mo. Pasensya na, tuyo lang ulit. Pero sana mabusog ka. Salamat po, Nay. Ang sarap po kahit tuyo lang. Kung may dapat akong ipagmalaki dito sa universidad, hindi ako. Siya, si Nanay, ang dahilan ng lahat ng ito. Anak, sapat na ang yakap mo. Sapat na ang pagmamahal mo. Hindi po, Nay. Ikaw ang baon ko sa lahat ng laban. At habang buhay, ikaw ang ipagmamalaki ko. Magandang araw mga kakwentuhan! Nandito na naman tayo sa programang hindi lang basta nakikinig, kundi nakikisama rin sa mga kwento ng buhay ninyo. Ako ang inyong Manong DJ, ang tito ng barangay na palaging ready makinig. Kahit minsan, mas gusto ko pang makinig kesa magbayad ng utang. Ay, grabe ka, Manong. Hello mga kakwentuhan! Ako naman si DJ Bubbly, ang inyong kapitbahay na laging present sa chismis sa kanto, pero mas present pagkwento ng puso at pamilya ang usapan. Dito sa ating show, hindi lang kwento ang binibitbit natin, bitbit din natin ang tawanan, aral, at syempre minsan, luha na parang telenobela. Aba oo, Bubbly. Kaya naman dito, kahit anong klaseng kwento, welcome! May kwento ng pag-ibig, may kwento ng kababalaghan, at may kwento rin ng kabusugan sa kwek-kwek. Pero ngayong araw kakwentuhan, ibang level itong ating matutunghayan. Correct, Manong. Kasi hindi lang ito basta kwento ng hirap at pagod, kundi kwento ng pagmamahal. Yung pagmamahal na kahit walang bayad, walang sweldo, walang overtime pay, tuloy-tuloy pa rin. Aba, baka isipin ng iba superhero ito, pero hindi. Isang simpleng nanay lang. Pero alam natin, Manong, pag sinabing nanay, ibang klaseng superhero talaga. Yan ang totoo. At ang kwento natin ngayong araw, siguradong tatago sa puso ng lahat. Kaya kakwentuhan, kung may hawak kayong kape, aba, humanda na kayong maluha at mapangiti. Kung nasa jeep kayo, baka mapatingin kayo bigla sa mga nanay na kasama ninyo sa biyahe. At kung nasa bahay naman, baka mapayakap kayo bigla kay nanay o kay tatay.
Kaya stay tuned mga kakwentuhan dahil ang liham na babasahin natin ay tungkol sa isang nanay na araw-araw kahit anong pagod at init ay bitbit ang baon ng kanyang anak at bitbit din ang pagmamahal na walang katapusan. Naku Manong, ready ka na ba? Feeling ko mapapaluha tayo dito. Ready, Bubbly. Kaya kakwentuhan, samahan nyo kami sa isa na namang kwento na hindi lang basta para pakinggan, kundi para damhin. Ito na ang ating liham mula kay Bibo Anak. Magandang araw, Manong DJ at DJ Bubbly. Ako po si Bibo Anak, isa sa mga kakwentuhan na halos araw-araw nakikinig sa inyo. Sa totoo lang, ilang beses ko na pong binalak na sumulat, pero ngayon ko lang nagawa dahil may kwento akong hindi ko kayang itago. Lumaki po ako sa baryong halos malayo sa lahat, malayo sa paaralan, malayo sa palengke at malayo rin sa mga luho ng buhay. Pero isang tao ang palaging malapit sa akin, si Nanay. Tuwing madaling araw, bago pa man tumilayok ang manok, gising na siya. Nakaupo sa maliit naming kalan na diuling, pinapahanginan ang apoy para makapagluto ng kanin at prito ng tuyo. Habang ako'y mahimbing pa, siya'y abala na. Hindi siya nagrereklamo, kahit na minsan inuubo, kahit nilalagnat, kahit sumasakit na ang mga paa niya. Pag alis ko sa bahay, sabay na rin siyang aalis. Dala-dala niya ang plastik na lalagyan ng baon, kanin na minsan medyo tutong at ulam na simpleng tuyo o itlog. Maglalakad siya ng ilang kilometro, dumadaan sa maputik na kalsada, tumatawid sa tulay na halos sira-sira. Minsan, umuulan ng malakas at nilulusob niya ang baha para lang makarating sa eskwela, hawak-hawak ang plastik ng pagkain na parang ginto. Hindi ko makakalimutan ng isang araw, malakas ang bagyo noon. Pagdating niya sa silid-aralan, basa ang kanyang damit. Nanininig ang kanyang katawan pero numiti siya at sabay abot ng baon. Anak, heto na, pasensya na, medyo basa, pero sana mainit pa rin sa tiyan mo. Napatingin ako sa kanya at doon ko naisipan, bakit hindi siya nagsawa? Bakit hindi siya napagod magmahal? Sa mga panahong bagsak ang marka ko, siya rin ang unang yumakap at nagsabing, hindi ko pinalalakad ang mga paa ko ng malayo para lang sumuko ka. Bumangon ka anak, laban lang. Ngayon po Manong DJ at DJ Bubbly, nakapagtapos ako at sinuwerte pang makapag-aral sa ibang bansa. Dito, tuwing may kaibigan akong nagrereklamo na hindi nila gusto ang baon nila, napapangiti na lang ako. Kasi sa akin, ang kahit pinakasimting baon mula kay Nanay, kahit tuyo, ay mas masarap pa kaysa pinakamahal na pagkain dito. At ditong graduation ko, sa harap ng lahat, nakatayo ako at nanginginig habang sinasabing, kung may dapat ipagmalaki dito, hindi ako yun. Si Nanay yun, ang babaeng araw-araw naglalakad, pawisan, pagod, pero dala ang lahat ng meron siya para lang sa akin. Kung wala siya, wala ako rito. Kaya heto po ang talong ko Manong DJ at DJ Bubbly. Paano po ba natin mababayaran ang walang sawang pagmamahal at sakripisyo ng ating mga magulang? Alam kong hindi kayang tumbasan ng pera o material na bagay ang bawat hakbang ng nanay ko. Hindi ko alam kung sapat ba ang mga yakap, sapat ba ang mga salita, o sapat na ba na makamit ko ang mga pangarap ko. Sana po maipaliwanag ninyo kung paano ko maipaparamdam sa kanya na lahat ng ginawa niya ay hindi na sayang, na lahat ng pagod at pawis niya ay naging pundasyon ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Bibo Anak. Naiiyak ako. Ang sweet naman ni Bibo Anak. Kung ako si Nanay, baka sa sobrang saya ko, mapalitan ko na yung tuyok ng bacon sa baon, no? Pero seryoso, Bubbly, ibang level talaga ang Nanay. Imagine mo 3 kilometro araw-araw, pawisan, bitbit ang supot ng tuyok pero nakangiti pa rin. Kung ako yun, baka sa kalahating kilometro pa lang nakikihitch na ako sa tricycle. Correct? Pero si Nanay, iba. Yung simpleng pagkain na galing kanya, nagiging gourmet meal.
Kasi hindi lang kanin at tuyok ang dala, kundi pagmamahal. Aba Manong, mas matindi pa to sa MasterChef. Mga kakwentuhan, grabe no? Ang kwento ni Bibo anak at ng kanyang nanay hindi lang basta nakakaantig ng puso. Para sa akin, isa itong paalala na bawat kanin na bitbit ni nanay, bawat tuyok na dala niya, hindi lang pagkain kundi pag-asa. Kasi sa likod ng bawat supot ng baon, nandun ang sakripisyo, nandun ang pagmamahal na hindi matutumbasan. At hindi lang yun, Manong. Naiisip ko tuloy, lahat tayo may sariling version ng baon ng magulang natin. Pwede nga ang literal na pagkain, pero minsan baon din payo, baon ng aral, o baon ng dasal. Yung tipong kahit wala silang tabi natin, dala-dala pa rin natin ngayong hanggang ngayon. Exactly, Bubbly. At alam mo minsan kasi, iniisip natin paano ba talaga mababayaran ang pagmamahal ng magulang. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga bayaran ang gusto nila. Ang gusto lang nila, makita tayong maayos, masaya, at marunong magmahal ng kapwa. Ay naku Manong, totoo yan. Hindi nila hinihingi ng manson o mamahaling gamit. Ang gusto nila yung simpleng, "Salamat po Nay, mahal kita." At syempre, yung respeto at malasakit habang kasama pa natin sila, yun ang tunay na sukli. Kaya sa mga kakwentuhan natin ngayon, kung kasama nyo pa ang mga magulang ninyo, yakapin nyo sila. Kung malayo naman, tawagan nyo sila. Huwag nating ipagpaliban ang pagpaparamdam ng pagmamahal kasi minsan, isang tawag o isang yakap lang pala ang pinakamasarap na baon para sa kanila. Aba Manong, kung ako sa kanila, gagawin ko na yan ngayon. Kasi minsan, nakakalimutan natin na hindi forever kasama ang magulang natin. Kaya habang andyan sila, iparamdam na natin na sila ang tunay na bitbit natin sa lahat ng tagumpay. Maraming salamat kakwentuhan sa pagsama ninyo ngayong araw. Isa na namang kwento ng buhay ang nagbigay ng aral at inspirasyon sa ating lahat. Salamat kay Bibo anak sa liham na nagpapaalala kung gaano kadakila ang mga nanay at tatay natin. At syempre, salamat din sa lahat ng kakwentuhan na nakikinig at patuloy na nakikibahagi ng inyong mga kwento. Huwag kayong bibitawa kasi bukas, panibagong kwento na naman ang magpapatawa, magpapaiyak, at minsan magpapakamot ulo sa atin. Kaya lagi niyong tatandaan, dito sa ating programa, hindi kayo nag-iisa. Lagi kayong may kasama sa kwento ng buhay. Dito lang sa Kwentuhan with Manong DJ! Gusto mo pa ng mas marami pang kwentuhan at payo? Huwag kalimutang i-like ang video na to, i-share sa inyong mga friends, at i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa bawat bagong episode. Hanggang sa muli, kakwentuhan. Bye-bye!